Sige mga tao, habang lumilipas ang bawat taon, lalong nagiging malinaw na hindi palaging gumagana ang multikulturalismo kung gumagana man talaga. Lalo na kapag nagdadala ka ng mga tao mula sa hindi gaanong maunlad na sibilisasyon papunta sa mas maunlad mong sibilisasyon, halos hindi talaga ito gumagana. Kaya ang Japan na alam naman nating lahat na napakadisiplinado, malinis at masagana. Hindi ibig sabihin na wala silang problema. May mga issue rin sila tulad ng pagbaba ng birth rate gaya ng ibang mauunlad na bansa. Mataas ang suicide rate nila. Maraming stress sa trabaho, anime, at porn. May sarili silang problema. At lagi kong sinasabi na iyon ay katutubong issue na tanging mga katutubo lang ang makakalutas. Kung kaya nilang solusyonan ang matagal ng problema gaya ng panggagahasa, pagpatay, at karahasan, tiyak na mahahanap din nila ang sagot sa mas modernong issue tulad ng sobrang trabaho, kaunting relasyon, at bumababang kapanganakan. Kaya nilang ayusin yon o pansamantalang lumiit at muling bumangon dahil nagbabago ang mga kultura sa pagdaan ng panahon. Iba na ang kulturang Hapones ngayon kaysa noong dekada 50 at 60 na masigla ang populasyon, pati sa kanluran. Pero kapag bumaba na talaga ang ating birth rate sa napakababang antas, sigurado akong may gagawin na ang mga tao tungkol dito. Pero ang ideya ng kanluran na magdala ng mga tao mula sa mga third world na kultura para punan ang kakulangan sa ating paglago ng populasyon ay halos tsak na hindi gumagana. Tingnan mo ang nangyayari sa Belhika, Pransya at London. Hindi pa nangyayari yon sa Japan hanggang kamakailan. Kaya pagkatapos ng COVID, ang Japan ay nag-isip na magdala ng mga tao mula sa pasensya na, hindi gaanong maunlad na kultura. Kaya ito ang naging resulta. Sabing bagong punong ministro ng Hapon, kailangan daw baliktarin ito. Pero tingnan mo, dumating na rin sa Tokyo ang mga doktor at inhinyero. Tingnan mo, hindi mo makikitang gawin niya ng mga katutubong Hapon sa Japan. Walang gagawin si Jesus. Palagi. Oh, anong nangyayari dyan? Bro, boom boom. Tara na? Heto na. Boom boom. Hindi, si Ryu mula sa Street Fighter. Malinaw na isang turistang kanluranin ang nagbi-video nito. Ganito pala sila hinaharap ng pulisya ng Hapon. Kaya, ayun, oops. Ay, sorry. Walutin natin siya na parang burrito. Boom! 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 Tingnan mo to. Binalot nila siya na parang burrito. Ha! Ipasok na nila siya. Tingnan mo to. Pumasok ka dyan. Pumasok ka dyan. Susunod na hakbang, deportasyon. Ganyan dapat tayo. Kailangan nating maging walang awa kung gusto mong mapanatili ang sarili mong kultura dahil natutunan na ito ng mga Hapon. Natutunan nila ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa nangyari sa Europa. Sabi nila, isa sa pinakamababa sa mundo ang birth rate natin. Anong gagawin natin? Subukan nating magpasok na ilang tao. Sige. Subukan nating punan ng mga kakulangan sa ating sibilyang burokrasya. Alam mo, kailangan natin ng mga doktor at ininyero. Yung karaniwang palusot nila na parating ang mga doktor, ininyero at nurse. Pero may mas maganda pang solusyon ang Japan. Alam niyo naman, ang Japan ay isa sa mga pinaka-roboti sa lipunan sa mundo. Hindi lang isa sa pinaka. Para sa akin, ito ang pinaka-robotisadong lipunan dahil alam nilang kulang tayo sa human labor at patuloy na nababawasan ng mga tao. Kaya kailangan nating maghanap ng alternatibong solusyon. Paano kung magkaroon tayo ng mga robot na parang tao? Kaya parang may mga robot kahit saan. Walang ibang lugar na higit na nangangailangan ng robot, kundi ang industriya ng pangangalaga sa matatanda. Dahil ang mga matatanda, kailangan nila ng pagbabantay sa lahat ng oras. Kailangan nila ng pag-aalaga, kailangan silang buhatin. Ang ilan ay kailangang bantayan sa lahat ng oras. Magagawa ito alinman sa pag-angkat ng mga tao mula sa third world cultures na naglalagay sa kanila sa panganib ng abuso dahil may mga taong naiirita. Kaya ako, hindi ko ito pinapaboran. Pero naiintindihan ko, kung may babaeng galing Nigeria na pumasok dito at may matandang paulit-ulit na nababasa ang kama, malamang, alam mo na, maiinis siya.
At hindi ko ito iniimbento. Maraming dokumentadong kaso sa free world. Nakita ko na yan sa Australia, narinig sa UK, at sigurado akong nangyayari rin sa iba pang lugar. Sa video, makikita ang paulit-ulit humihingi ng tulong ang 92 anyos. Inabot ng 20 minuto bago siya naibalik ng staff sa kama. Sa isa pang pagkakataon, gumamit ng hoist ang mga tagapag-alaga pero dahil hindi sanay si Jean, hindi niya alam ang gagawin. Tagapag-alaga ang mga taong ito at kinakausap nila ang 90. 2 taong gulang na babae. Huwag mo kaming pahirapan. Ang mensahe ko sa mga botante ng One Nation ay, sino ang magpapakain sa'yo, magpapaligo sa'yo, at magpupunas ng puwit mo pag 90 ka na? At muli, hindi ko sinasabi na karamihan sa mga tao ay hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Malamang, karamihan sa mga tao ay ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Pero kung titignan sa mas malawak na pananaw, anong mas makakabuti para sa matatandamang magulang? Mag-angkat ng mga tao mula sa ibang kultura o kahit sa sarili mong kultura? Malamang na may mga abuso rin sa kanila. Kaya bakit hindi na lang i-automate ang proseso? Hindi magiging mapang-abuso ang robot maliban kung magising ang Skynet. Kapag nangyari yon, yari tayong lahat. Hanggat hindi pa nangyayari yon, hindi mapufrustrate o magagalit ang robot. Hindi nito sasabihin na ikalimang beses ko nang pinapalitan ng diaper mo. Kaya hindi ito mangyayari at alam ng Japan ito. At gumagawa sila ng malalaking hakbang sa larangan ng robotics. At sa tingin ko, yan ang kailangan nating gawin. At sa loob ng 3 o 4 na taon, hindi na natin kakailanganin ng ganoon karaming tao. Sige, ang mga blue-collar na trabaho ay magtatagal ng mga 5 o 6 na taon. Sa huli, magkakaroon tayo ng robot na magpuputol ng damo o maglilinis ng bahay. May robo-vacuum cleaners na tayo, kaya di na kailangan ng mas maraming tao. Sa totoo lang, nagsisimula na akong maniwala na kung lumiit ang ating populasyon, hindi na natin kailangang patuloy na lumaki. Dahil ang modelo ng ekonomiya ngayon ay natutulak na palakihin ang populasyon. Kahit papaano sa antas na 1 punto. Isa na siyang dahilan kung bakit tinatanggap natin ang inflation na 1.1. Kaya dito sa Australia, hindi naman talaga lumalago ang ating ekonomiya. Malaki ang ibinaba ng GDP per capita natin sa hanay ng mauunlad na bansa. Pero ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tayo opisyal na pumapasok sa resesyon ay dahil si Anthony Albanese ay nakahanap ng cheat code. Tuloy-tuloy lang ang pagpapapasok ng mga tao. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw niyang bawasan ang imigrasyon. Pero sa mundo ng mga robot, hindi na natin kailangan ng mga pabigat pa. Hindi natin kailangan ng mga tao mula sa mga ikatlong mundong kultura para dalhin ang kanilang kultura at sirain ang katutubong kulturang Australiano. Hindi natin kailangan gawin yon. Matuto tayo sa hapon na tumatanggi sa malawakang migrasyon. Kamakailan may protesta silang ayaw ng mga mosque. Ganon din dapat tayo mga pare. Kung nais mo mapanatili ang isang bagay na talagang sulit pangalagaan, ibig sabihin, ang lipunang Australiano, kailangan natin itong ipaglaban. Gaya ng sa hapon.